Kung kaya ng mga lalaki, kaya rin nating mga babae. Hindi tayo babae lang dahil babae tayo. Tuloy-tuloy ang ating pag-abante. Sa katunayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, 2 babae na ang ating naging presidente. Hindi lang siya basta housewife ni Ninoy Aquino, ang pang-11 pangulo ng ating bansa, Cory Aquino. This is just the beginning. At ang pang-14 na humawak sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, ang ekonomistang si Gloria Macapagal Arroyo. Tuloy-tuloy ang pag-abante ng mga babae. Alam nyo bang 56.27% ng ating labor force ay mga babae na nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Ang mga eba ng ating lipunan hindi natatapos sa pagiging ina at asawa. Ang babae mula sa pagiging manggagawa, pinagkakatiwalaan ng humawak at magpaunlad ng mga negosyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 313,000 mahigit na negosyo o halos 30% ng kabuuang 1 milyong rehistradong negosyo ay pag-aari ng mga babae. Presenting Ana Magkawas, CEO and founder of Lux Beauty and Wellness Group, Mary Carla Christine Reyes-Sia, COO naman ng Tanawan Medical Center and CEO ng Constant Skin. Francine Reyes, Miss Eco Teen Philippines 2023, negosyante, model, vlogger at endorser. Chantal De Mesa, Senior Vice President, Zion Philippines. Talagang women empowerment. Pinapahalagahan ang kanilang sarili o self-worth. May kakayahang magdesisyon ng gustong gawin. And their right to influence social change for themselves and others. Hinahangaan ang kanilang galing sa laban ng buhay. Talagang abante babae. Paano nila nakamit ang kanilang mga tagumpay? Dito lang yan malalaman sa Corina Interviews. Abante babae and Ana Magkawas is in the house! Wow! Hi! Oh, hindi pa ba siya nakikita sa mga billboard? Sa EDSA? Para ka na rin celebrity, ano? Sabi nila, yes. Oo. Kasi kung saan na rin nila ako nakikita, sa TV, sa internet, billboards, Correct. magazines. At siya ay masasabing isa sa mga babae na tinitingala sa napakamura niyang edad. Kasi nga, nanggaling sa halos wala, pero ngayon halos naabot na niya yung rurok ng kanyang buhay. Naabot mo na ba? Parang hindi pa naman. Hindi ko pa masasabi na naabot namin yung rurok talaga ng tagumpay. Pero masasabi ko na papunta tayo doon. Kasi ang dami nating, syempre may mga tinutulungan pa tayo, yung mga anak namin maliliit pa, and we have to secure their future. Ayun. Yun na nga. Parang kumbaga para sa babae at isang ina, hindi ka patapos hanggang yung mga anak mo, Yes. nakita mong okay na. Naku, sabi mo lang yon hanggang sa pagkalola pa yan. So pag sinabi nating medyo hirap ang buhay noon sa Chaong, anong ibig sabihin noon? Siguro para sa akin is yung kapos ka sa pang-araw-araw, let's say yung baon, pagka may project, wala ka agad na mapagkunan ng pambili nung gagamitin mo sa school. And yung mga magulang ko kasi, lumaki kami ng malayo sa kanila kasi sila nagtatrabaho sa Maynila and kami nasa probinsya ng kasama ng mga kapatid ko. Ang nag-aalaga sa amin, lola ko, tsaka mga tiyahin ko. Pero yung tatay mo ay talagang struggle sa pagiging jeepney driver. Yung nanay mo naman ay empleyado sa gobyerno. Yes. Okay. Minsan umuuwi, pero bihira sa isang buwan. Oo. So, kayong magkakapatid, ilan? 5. 5. Pang ilan ka? Pang-4 Pang-4. sa bunso. Ikaw ba ang pinakamadiskarte nung bata kayo? Masasabi kong oo, siguro. Kasi parang sa aming magkakapatid, ako yung parang laging meron. Totoo.
Kasi bata pa lang ako, ang dami ko ng racket na ginagawa. Marunong akong dumiskarte ng sarili kong pera, ng sarili kong pagkakakitaan. Oo, kasi ang balita ko, ito pong si Ana, bata pa lang, negosyante na, bibili ng chocolate na 2 piso, tapos ibebenta niya ng 250. 250. So may kita akong 50 centimos, Oo nga di ba? naman, bakit hindi? Ano pang mga racket mo nung bata ka? Pag bakasyon, nagtitinda ako ng halo-halo. So, naglalako din ako ng lugaw, Kelleroy, or banana Q. Nagluluto lola ko. Totoo? Ako yung kumakatok sa mga kapitbahay namin para magbenta. Pag naranasan mo na yung kumita, kahit 50 centimos, parang Masarap sa nakaka-addict din. pakiramdam. Oo, Yes, diba? parang Oo. gusto mo pa ulit na sana sa susunod, mas malaki naman na. Correct. At ano pa kaya ang mabebenta ko? Parang gano'n, Yes. hindi ba? Pati daw yung boarding house ninyo, ginawa mong sari-sari store. Nung college ako, para yung mga boardmates ko, hindi na sila lalabas, sa akin na sila bibili. O, 'di ba? At least kasi minsan tatamarin ka lumabas ng bahay. Correct. O, edi kumita pa ako. Dito na kayo bibili, meron ako dito sa bed ko. Paano nabubuo yung pangarap na magnegosyo, kumita? Paano nabubuo yun? Pagka ba bata ka at sinabi mo, ay mahirap lang kami, ay hindi ko mabili ito, ay bakit ganyan lang ang ulam, ganun ba? Parang hindi naman. Kasi hindi rin naman, nung bata naman ako, hindi din naman pumasok sa isip ko na mahirap kami. Kumbaga, oo, nandun yung may time na kinakapos ka, pero nakakain naman kami 3 beses sa isang araw. Okay. So para sa akin, is blessing na yon na maayos, may tirahan kami, may bahay kami, maayos naman yung pananamit ko, nakakapag-aral ako. Siguro, hindi ko alam parang inborn na sa akin na gusto kong magbenta, gusto kong kumita, Okay. para mabili ko din yung mga bagay na, alam mo yun, na gusto kong bilhin. Correct. So yung mga una mong kita nung maliit ka, nung binibili mo para sa sarili mo? Parang Pera. iniipon ko lang siya. Oo. Hindi naman ako mahilig bumili. Pag dumating yung panahon na mangailangan ako, may mahuhugot ako. Ayun. Ano naman yung bulalohan? Bulalohan sa umaga, sa gabi? O Tulugan. naman? Yes, sa Boni. Dati po, Bakit nagkaganon? sa Mandaluyong po kami nakatira din noon. Andun yung mga parents ko. And meron kaming isang maliit na bulaluhan or kainan. Doon kumakain yung mga jeepney drivers, mga kakilala ng tatay, ganyan. And then doon na rin yung tirahan namin. Doon na rin kami natutulog sa gabi. Latag-latag. Yung mga upuan, tsaka yung mesa, pinagtatabi. Yung pagiging sanay sa hirap, doon ba nabuo yung tatag ng loob mo? Ganon? Siguro ganun. At yung nakita ko yung hirap din ng mga magulang ko para itaguyod yung pag-aaral namin. And dumating din yung time na kung dati, dami naming ulam kasi kantina, 'di ba? Kainan, yung negosyo ng mga magulang ko. Dumating sa time na itlog at sardinas na lang yung inuulam namin. Talaga? Uy, masarap din yun, ah. Masarap yun, syempre. Hanggang ngayon, paborito ko yun. Ang tagumpay ni Ana ay masasabing nagsimula sa isang bag. Anong laman ng bag na yun? Iba-iba, bra, panty, sabon, pabango, name it. Oo. Laman ako ng Divisoria dati. Lumarap ako ng paninda. Pwede kong maibenta sa probinsya. Umaarkila ako ng jeep. Lumuluwas kami ng Maynila, madaling araw, papuntang Divisoria. Ngayon, pag balik namin, punong-puno na yon kung ano-ano paninda. Nauubos naman. Nauubos naman. Natutuwa ako pag nakakabenta ako, pag nakakaipon ako. Pero engineering ba ang tinapos mo? Bakit engineering ang kinuha mong kurso? Parang nainggit ako sa kuya ko. Kasi yung kuya ko dati, nakikita ko meron siyang bit-bit na tube, yung blue na tube. Okay. Di ba pagka-estudyante kami, ganon. Oo. So, parang hindi ko alam, nainggit ako and gusto ko rin naman ng math. Adi, Napakinabangan ng math napakinabangan ng sa math. pagbibilang ng pera. Pero hindi ko siya nai-apply nung after kong graduate. Hindi na rin ako nag-take ng board exam. Kasi parang that time, ang nasa isip ko is matulungan na agad yung pamilya ko. Kumita na kaagad ako, makahanap agad ako ng trabaho. Okay. So ano naman ang ginawa mo noon? So naging call center agent ako, agent ng Xerox copier machine, naging medrep ako. So sales-related lahat halos. Sales related. And then yung racket ko na nagbebenta-benta ako, andun pa rin. So Okay. binibentahan ko naman yung mga ka-office mate ko. Ayun. Parang, naku, yan na si Ana. Ano kayo bibenta ngayon ito? Parang may ganon, di ba? Paano naman binago ng bag pa rin ang naging takbo ng
susunod na kabanata ng buhay mo? Ayan. Masasabi ko na sa bag talaga nagsimulang guminhawa yung buhay namin. Diyan din ako unang nagkaroon ng sasakyan, unang nakapagpatayo kami ng bahay. At yan din yung, kumbaga, naging sandalan namin nung mga may panahon na nangangailangan yung pamilya namin. Hello! Hello, Ana Magkawas! Wow! Ang Welcome po sa ganda! amin. So, anong style? Magsisell ka ng bag saan? Online? Online. 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 na. Pero nagtayo rin ako ng physical store. Dati, yung maliit na garahe namin sa bahay, kinonvert ko into a mini showroom. Kasi sabi ko, ang mahal nung binibenta ko, paano ako pagkakatiwalaan ng mga tao para may mapuntahan yung mga customers na gusto nilang mahawakan, makita kung totoo ba yung binibilan nilang bag sa akin. Hanggang sa magkaroon kami ng pwesto sa mall, and then unti-unti nanganak. Naging 3 yon, pero since nung nag-pandemic, kailangan namin isarado yung isa. And ngayon, andyan pa rin naman sila. So meron kaming 2 pwesto ng bag sa malls dito sa Manila. Ayun. Sa bag pa rin talaga napunta, ano? Yung simula ng From tagumpay. pagbebenta ng mga low-end bags, napunta ako sa mga luxury bags. Luxury bags. Okay. Mismong yung mga viewers yung nagsasabi, yung iba sa kanila, nag-udyok sa akin na maglabas ako ng sariling brand ko para makasupport din sila dahil hindi pa nila afford yung mga mamahaling bags na binibenta ko. Ayun. Gumawa ka naman ng sarili mong line. So napaisip ako noon, syempre. Oo. And doon nagsimula. Dahil din sa kanila, kaya nagkaroon ng Lux Beauty and Wellness. Ayun. Ano ba ang sekreto para magtagumpay sa online muna? Siguro for me, number 1 dapat talaga, consistent ka. Oo. Kailangan, once na pinasok mo yung business na to, online naman yung iba, nandyan yung mahihiya ka talaga. Sabi ko nga ako, hindi rin naman ako dati sanay humarap sa camera. Pero kailangan kasi. At dadating yung panahon na masasanay ka din. And consistent ka sa pagpo-post, sa pag-upload, ng mga pagpapakilala ng produkto mo. And kailangan, syempre, dapat genuine ka dun sa produkto na binibenta mo. Kailangan, syempre, honest ka. Right. Kung ano ba talaga, para saan ba yun? Hindi mo kailangan mag-oversell. Right. It has to be a good product. Yes. Kailangan effective. Yes. Para balik-balikan. Oo. Kasi kung hindi isang beses lang bibili, tapos na. Ayun ang ayaw natin, di ba? Ayaw natin na pagkabili mo sa akin, babay na. Oo. Kailangan pagkabili mo sa akin, bibili ka ulit. Babalik at babalik. Babalik at babalik ka ulit. Ayun. Kailangan talagang magsipag din, ano? So, kailangan siguro yung magkaroon ka rin ng connection sa mga taong binibentahan mo. Hindi Correct. siya natatapos lang sa pagkabenta mo, tapos na. So, syempre, nandyan yung dapat maayos yung customer service. Kung meron concern sila, syempre, sagutin mo, i-entertain mo sila. Right, right. So, of all of your products, anong pinaka-favorite mo? Macchiato. Ay, yung Lux macchiato? Live Macchiato. Ay, masarap naman kasi talaga, hindi ba? Tsaka paborito ko talaga. Itong macchiato na ito ay decaf. Ayan. Oh, itong decaf na ito, maganda para sa mga ayaw ng hindi Caffeine. makakatulog sa gabi. Sa Kasi mga takot sa palpitation. palpitation, Yes. ganon. Kasi it's decaf. And sabi nga nila, pagka naka-5, 6 na tasa ka na, baka hindi ka na makatulog. So, Pero ito, okay pa din. ito okay pa rin. Ubusin mo yung buong kahon, di ba? So, itong cafe macchiato, ito ang favorite mo. Siguro ito nagpayaman yung sa'yo. OG, ang favorite ko. Yung OG macchiato. Ito kasi decaf eh. Ito yung mas bago. Ito yung mas bago. Ayun, okay. Ito, ano naman Ito ito? naman yung pinakabago namin ngayon. Ang Wow. Beauty Smoothie Avocado. What do you do with this? Pinapahid ba ito sa mukha o kinakain? Iniinom din. Iniinom. Smoothie. So para siyang juice, para siyang shake. Pero okay. masarap. Really? At avocadong avocado. So ito naman, gusto ko to kasi nakaka-help siya para kumalma, lalo na kapag stress ka. At yung Panax Ginseng, kasi meron siyang Panax Ginseng. So nakaka-help din siya sa vitality natin. Oh, So, really? beauty and wellness pa rin. So, 80,000 mg of hydrolyzed marine collagen. Collagen, syempre for our skin, sa hair, bakit ang bilis ba humaba ng buhok natin, bakit Oo. nagiging matibay yung mga kuko natin. Correct. May L-glutathione, L-carnitine, pampapayat yan. At saka chamomile, pampakalma. Pampakalma. Right? Ay, paborito ko pa man din ang avocado. Bakit ito ang napili mo ng flavor? Kasi marami na kami mga flavors na
available. Pero this one naman, paborito din kasi namin itong mag-asawa. So pagka tag-avocado, nagpapagawa talaga ako sa kanya ng avocado shake. May kasabihan kapag gumaganda ang takbo ng negosyo or gumaganda ang estado ng buhay, nagiging mitya rin ng pagkasira ng pamilya. Totoo yan. Nung nagtayo kami ng negosyo, kinasal kami ng asawa ko, sinabi ko sa kanya na mag-away na tayo sa lahat, wag lang sa pera. Ayun, yun ang maganda. Malinaw yon sa aming dalawa. Oo, yun ang maganda. I think if you're really a manufacturer, you have to have your own plant. Diba? Yes. And hindi lang to para sa sarili naming produkto, but also open din tayo to other brand owners sa mga gustong magkaroon din ng sarili nilang brand or sarili nilang product. Congratulations of course to Miss Ana Magkawas for this another milestone sa kanyang mga business. And I know marami itong matutulungan ng mga businessmen. And yung mga products naman na ginagawa ni Miss Ana is talaga namang alam ko high quality. So again, congratulations and sana po ituloy-tuloy ang success ng business niyo. Actually, itong Lux Mix, compliant po sila sa FDA at good manufacturing practice po ang Lux Mix. Kaya tuwang-tuwa ako. So, every process of the manufacturing ay kaakibat ko si Ana to make sure na safe po ang lahat ng produkto that we are going to give the consumers. Proud na proud ako talaga kay Ana. Gusto niya talaga mabigyan ng bawat Pilipino ng napakahusay na produkto. Bilang kaibigan at kontraktor niya, masasabi ko kay Ana, perfect. Pagdating sa lahat, lalo pagdating sa bayaran. Napakagaling magbayad niyan. As in talagang wala akong masabi. Kasi syempre, ang kontraktor, di ba? Alam mo naman natin, pagdating sa pagpagawa ng kahit ano, kasi ako gumawa ng mula sa tahanan hanggang sa negosyo, ako yung gumagawa. Sasabihin niya kung ano gusto niya, and then susundin mo lang. Congratulations sa lahat na achievements mo. So, with Estyo na achievements, kasi napakadami talaga. So, nandito na tayo sa peak talaga ng karir mo na hindi lang tayo magse-sales, kundi magmamanufactured pa tayo ng sarili mong product at syempre, makakatulong sa ibang tao. Ako po ay lubos na pasalamat kasi binigyan nila ako ng opportunity po na trabaho. Kaya ako ay nagpapasalamat po kay Ana Magkawas po dito sa Lux Mix. Wow, what a life. Talagang full circle, Ana. Siyempre, pinapangarap ko na maging successful yung journey na to. Kasi yung planta, bagong ano yan sa amin eh. Hindi, kumbaga, bago sa amin ito. Pero dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan, yung mga tao na nandyan sa likod namin para maipatayo namin to ng maayos. Kasi may mga, syempre may mga FDA standards tayong kailangang sundin. Since napalago namin yung business ng Lux and it's time naman para to give back and to help other people as well. Ay, Na maganda. sila din, di ba? Somehow, someday, maging successful din in the future. Oo naman. Marami ka na rin napayaman at napaaral ng mga bata dahil sa pagbebenta ng Yes. produkto. So, congratulations to you. Thank you so much. And more blessings to come, girl. Abante, babae. Ana Magkawas, mga kaibigan. Kung ang buhay ni Ana Magkawas ay rags to riches, ipinanganak naman na talagang mayaman si Mary Carla Christine Reyes Sia. Haba ng pangalan niya, no? Mahaba din yung kwento niya, pero interesante. Iba rin ito, hindi porket mayaman, mahihiga na lang sa pera at wala nang problema. Abangan. At abante babae pa rin tayo, Mary Carla Christine Reyes Sia of Constance Skin is in the house! Yay! Ayan, ang haba naman ng name mo. Okay. Nahirapan ako ng elementary actually. Totoo ba lahat yan sinusulat mo sa pad paper? Kailangan po talaga. No way. Paano yung mga anak ko, 5 rin ang pangalan? Last matatapos sa exam. Oo, tapos na. Ikaw nandun ka pa lang sa pangalan Nagsusulat mo. pa rin. Pass your papers na. Pero anong tawag nila sa'yo? Carla talaga. Carla. Ayan. Carla, they call Carla me. Sia. O bakit abante babae? Isa pa rin tinitingala sa mga kababaihan dahil sa kanyang mahaba ring talambuhay. Kasi ang haba ng pangalan niya. Okay. Hindi naman galing sa hirap, pero marami ring pinagdaan ng pagsubok, right? You Yes. come from a family of doctors. Yes. Oo. Yes. Family of doctors. Oo. Your father was
Cardiologist? Yes, he's a cardiologist, Oo. and my mom is a registered nurse. Registered my brother nurse. is a surgeon, and my sister is an internal medicine. Internal and my medicine. husband is a doctor as well. Also? Yes. At may-ari sila ng ospital. Yes. Right? Yes. Ano nga bang hospital ito? It's Tanawan Medical Center, located in Tanawan City, Batangas. It was previously called CP Reyes Hospital. That's the name of my dad. Okay. Bakit naman ikaw ang naiba? Lahat sila mga doktor, pati asawa mo doktor. Ikaw yes. napunta sa negosyo. Yes. Yes, Oo. Ma'am Corina. Wala po talaga, hindi ko talaga hilig ang pagdodoktor, pero mas hilig ko po magpatakbo ng negosyo. Yung pinagdaanan niya sa buhay, siyempre lahat naman tayo mayaman, mahirap, may pinagdadaan ng hugot, no? Yes. Ang pinakahugot sa pamilya nila ay yung pagkakamatay ng kanyang panganay na kuya na si Paul Adrian. My kuya is the administrator who handles the Oh. operations. I see. Siya po yung pinakamatanda, hindi rin po siya nag-doktor. Okay. Na-heart attack po siya noong 2020. Kailan lang? Yes, that was very recent. Yeah. Okay. Opo. So, administrator ng hospital. Yes. Cardiac arrest. Cardiac arrest. Bakit naggaganon? Biglaan? Meron po talaga siyang cardiomyopathy. So, pag pinanganak siya, talagang malaki na yung kanyang puso. So, May ganon. may ganun po talaga. So, Inborn. managed na lang all his life. Yes, yes. He was Okay. 44 years old when he died. Sa isang pelikula, parang hindi ko makalimutan yung sinabi nung isang karakter na pag ikaw namatayan ng mga magulang, ang tawag sa'yo, orphan. Pero pag ikaw namatayan ng anak, walang tawag doon. Siyempre Hindi po naman? nasaktan po siya no, when my kuya died. But during that time na nagkakasakit siya parate, so we also accepted the fact na baka hindi magtagal ang kanyang buhay. Kasi nga po, nadidetect siya earlier pag meron tayong ganitong sakit. So, they also prepared me in a way para makapag-handle ng hospital. I'm the eldest sa magkakapatid sa babae. So ever since si Kuya Paul, our eldest, passed away, she took on a lot of responsibilities as an eldest. So lalo na dito sa hospital. So she's our chief operating officer, and being the chief operating officer, it's a very difficult task. Especially kung yung background mo is more of business. So she took on so many classes. I think if you name all the good universities in the US, I'm sure she has one of the certificates. So one of them, she went to Stanford already. She went to Harvard. And she makes sure that she's updated. She always goes to conventions to make sure na updated din yung whatever is happening in the hospitals. Napunta ka sa pagiging admin ngayon. At I'm the chief operating officer po. My dad is okay. the CEO and I am the COO. Yung hospital namin po is already 42 years in the industry. Sa Tanawan po, right now it's 70 beds but previously 137 beds. Okay. Yes, so meron po kasing kakulangan sa nurses, maraming problem and challenges sa pag-handle po talaga ng isang hospital. Really? In the Philippines. Really? Yes, po. Okay. Right now, our dialysis center, we have 12 seats. And by next year, magiging 20 seats na po siya. Great! Yes. Ganda. Ako po ay isang hemodialysis nurse since 2015. And under po kami ng Tanawan Medical Center na sinusupervise ni Ma'am Carla Reyes. Ang bilis niyang magsolusyon sa mga problema. Kung magaling ka kung kaya mo. We do not look down on employees, please, everyone. Huwag niyong gagawin na, ay, hindi naman yung college graduate, hanggang dyan lang yan. Because mind you, ang dami pong hindi college graduate dito na na-promote at supervisor na. So this is a challenge to everyone, that everyone is entitled to get promoted. Bilang babae, yung leadership niya talaga yung hinahangaan ko. Sobrang galing niyang mag-handle ng tao. Ang dami niyang businesses, pero kaya niyang i-handle lahat. At dito sa Tanawan General Hospital, wala silang tinatanggihan na pasyente, no? Wala po. Kasi may mga ganong ospital. Actually, bawal na sa batas yun eh. Na kahit walang maipakitang pambayad or down payment, tinatanggap ninyo. Of course po, Okay. Ms. Corina. Hindi naman ito nagiging problema. There are challenges po, not po dun sa procedure na upon accepting the patients, but after. Siyempre, hindi po lahat may kakayanang magbayad.
Meron naman po tayong mga nahihinga ng tulong sa local government unit at saka po sa national. Ay, ang galing. Pwedeng lapitan. At least, oo. Yes. Pero bago ikaw ang nag-take over, muntik na daw kayong malugi. Yes po, there was a time no nag-aaral pa po ako, bata ko, yung daddy ko lang po talaga yung nagmamanage and at the same time nagdo-doktor po siya. So mahirap po talagang maningil. And during that time, Miss Corina, hindi po lahat ng pasyente ay may PhilHealth. Siguro nung mga panahon na early 90s, I think meron po mga 40 to 50% lang ang may PhilHealth. But ngayon po kasi almost all patients, meron po na silang PhilHealth. So 98% po ng aming pasyente ay may PhilHealth. So doon nabuhay yung mula sa puso ni Ate Carla Foundation. Yes, Sino tinutulungan mo doon? Bale po, meron po akong mga scholars. I have 50 scholars po. So puro college students. And then I also help po patients, yung pong mga nagpapadialysis at saka po yung mga may cancer. Hanggang ngayon po, Miss Corina. Constant Skin. O paano ka naman napunta dito? Kasi Miss Corina, ang tagal ko nang nagpapatakbo ng isang ospital. So naisip ko mag-innovate. Naisip ko na I always see sick people, parati na lang pong mga may sakit. Parang sabi ko, maiba naman. Gusto ko naman pong mag-divert. Nagkaroon ako ng pag-iisip na mag-divert sa pagpapaganda. Because we also want to make people happy. Kasi di ba alam po natin ang mga tao kahit may sakit, na-notice ko po yan banidoso pa rin, banidosa pa rin. Ito po yung basic 3. Ito yung basic 3. Okay, so meron siyang, syempre, sabon. Yan. Sabon na premium white. Meron siyang hydrating skin cleanser. Alam niyo, pag nagme-makeup kayo, ito importante kasi hindi nakukuha lahat ng sabon kung minsan. So ito, skin cleanser. Yes po. So anong pampahid mo dito? Kailangan cotton or is it like soap? This is liquid po siya, pero dual purpose po siya, dual use. So we can use this as a makeup remover and at the same time a cleanser. Okay. Tsaka nakaka-hydrate. Yes, nakaka-hydrate po siya. At And ito this one naman, is sunscreen SPF 50. Ayun. Importante. Kasi sabi nga nila, I love the sun, pero pinapatanda po tayo ng araw, ng sinag ng araw. Kaya kailangan parating mayroong sunscreen. So ito yung iyong baby. Okay. Okay naman ang negosyo. For a start, mahirap po, Miss Corina. Lahat naman ng negosyo nagsisimula. Marami pong mga challenges. As of now po, andun po kami talaga sa pagsisimula. So, brand awareness ang aming tinututukan. Nag-launch po kami noong June. And ngayon po, ang stage po namin is nasa brand awareness kami. So, meron po kaming social media accounts. And then we also get influencers. So, nasa marketing stage. Okay. So, itong Constant Skin, paano makakabili niyan? Online. So, we Online. have it in TikTok and we also have it in Shopee. Ito naman yung sunscreen nila. Maganda rin siya. Lalo't mainit dito sa Pilipinas. Need natin to kasi para hindi tayo magka-dark spot sa ating skin. Pagkagaling ko po sa trabaho, tapos siyempre po ako po maraming mga alikabok na po na nasagap at saka po naka-makeup. Ang ginagamit ko po ito pong Constant Skin Hydrating Skin Cleanser. Kasi ang ginagawa ko po muna, kukuha po ako ng cotton and then konti lang po nitong Constant Skin Cleanser, ilalagay ko po yung sa mukha ko para po maalis lahat yung mga makeup, tsaka po yung mga alikabok. And congratulations to you dahil, wow, ang kwentong buhay niya, kita niyo naman, lahat tinatamaan talaga din ng struggles. Ang importante, abante babae pa rin, di ba? Never give up. Yun ang natutunan ko sa life story mo. Never give up. Oo. At saka, parang ang ganda constance, parang constant ang kanyang effort. Actually, Miss Corina, kaya po yun yung pangalan. Is that the reason? Yes, because I believe in consistency. Kasi naniniwala ko, Miss Corina, kahit na masipag ka, kahit na hardworking ka, but if you're not consistent sa mga bagay na gusto mo at kung paano mo gagawin, hindi mo ma-achieve. Ganon din po sa skincare. O ito naman, naging tindera ng lansones, rambutan, naging kontesera sa mga beauty pageant. Si Francine Reyes, ngayon ay actress, vlogger, model at endorser. Kilatisin nga natin ang kanyang beauty and brain sa pagbabalik ng Corina Interviews.
Abante babae pa rin tayo, Miss Eco Team Philippines 2023, Francine Reyes is here. Hi, Francine. One of my favorite people because she's my endorser. Pero si Francine, na ngayon ay vlogger, artista na, di ba? Model and endorser. Ang pinanggalingan niya rin ay tulad ng kwento ng marami sa atin, di ba? Minsang nangarap, di ba? Nanggaling sa hindi masyadong marangya, pero naabot pa rin ang kanyang pangarap. Paano nangyari yon? OFW ang kanyang mga magulang, naiwan sa lolo't lola? Yes. Nahihirapan po kasi, yun nga po, malayo po sila. Nasa ibang bansa po sila sa Macau. Then, madalang pa po namin sila makausap kasi uuwi na lang po sila galing work pag patulog na po kami. So, minsan lang po kami nagkakausap tuwing day off lang po nila. Mahirap talaga yon. Pag working, pareho ang parents. Kaya ka natuto, siguro. Pero kulang pa rin kahit dalawa na silang nagtatrabaho? Yes po, kasi syempre may mga bayarin din po sila doon, like apartment, mga bills po nila. So, sometimes nagkukulang pa din po yung padala nila po sa amin. Then, minsan po, rumarakat naman po ako para mabili po yung mga gusto ko kasi ayoko na pong iasa sa kanila at sa lola ko po. Ganon. I see. Lansones? Yes po. At saka rambutan. Saan mo naman nakukuha yan? Ikaw bang umaakit ang puno? Yes po. Kami po ni lolo ko. Mga tanim po ni lolo ko. Mga tanim talaga ninyo? Opo. Ang binibenta mo? Opo. Talaga? Magkano naman ang kinikita mo dati? Piso-piso lang naman po. Kasi sa school lang naman po ako halos nagbebenta sa mga classmates ko po. Kapag wala po silang baon, pag recess, doon po ako nagbebenta. Pero maliit ka pa lang, maganda ka na. Kasi balita ko, grade 1 ka pa lang, sumasali ka na ng mga pageant. Yes po. Kinontinue ko po nung high school ako hanggang sa ngayon po, tuloy-tuloy na po. Ayun. So, hanggang sa napanalunan mo na nga yung titulo na yan, Yes po. paano nabago ang buhay mo ng title na yan? Malaki po ang naitulong po ng title ko. Kasi ngayon po, working student po ako and nagagamit ko po yung title ko para makakuha po ng mga judging, ganon, mga endorsement and mga brands po na help po sa akin para makapagbayad po ng bills ngayon. Totoo? Yes, What is your course? Public administration po. Public ad. Parang the world is at your feet. I mean, kahit na anong gusto mong mangyari sa buhay mo, pwede pa rin siyang mangyari. Yes po, kasi ginagawa ko naman po yung best ko para matupad po yung mga pangarap ko. Ayun, okay. At pinangarap din niyang mag-endorse ng K-Magic. Ito naman po ang sarili kong negosyo. Naniniwala ako talaga kasi, Francine, na ang babae, hindi naman kailangan iisa lang ang ginagawa mo, right? Yes po. So, nasa pagbabalita ako, pagpo-produce ng mga television shows, pagkatapos, nagbebenta din ako ng mga pampaganda. Ayan, na ginagamit ni Francine. Okay. Itong K-Magic, as you might know, is available in Mercury Drugstores, Mary Mart, andyan din siya sa Lazada, Shopee, may hotline din. O alam na ni Francine ang ating product line. Ito yung ating K-Magic Pampakit, pampakinis, pampalinis, pampabrighten. O sa isang pack na ganyan, meron na siyang facial wash and meron na siyang toner. Favorite ko yung toner niya. Nilalagay ko sa refrigerator yan. Oo, kasi when you put it in the fridge, ginanon mo on a hot day or cooler sa car, maganda siya kasi nagduduwi ang face. Oh, thanks Yun. po sa tips. Gagawin ko po. Hindi kasi ako naniniwala na yung sabon lang kayang tanggalin ang makeup, ang kapal. So may take it off ka. We have take it off. I think that to me is one of my favorites. Yes, ako din po. Ikaw rin? Yes po. Kasi syempre, as a beauty queen, lagi po tayong naka-makeup, Oo, di ba? And oo. with take it off po, parang andali lang po niyang ma-melt off yung makeup. Kaya yun po yung one of Yes. my favorites. Oo, tsaka hindi mo kailangan mag-double dip kasi Opo. naka-tube. Opo. Hindi ba? And then Hygienic ito, din po. Hygienic. And ito lang yung pangtanggal ng makeup na nakaka-brighten din ang face and may vitamins and minerals. Opo. Hindi lahat may ganon, ha? Opo. Pero yung price point niya, mura pa rin. Yun nga po yung gusto ko sa K-Magic. Affordable, pero napakaganda po talaga ng mga products. Oo, kasi yung kanyang mga ingredients, ito pong makeup line namin, halimbawa, the cream, may mga ingredients galing pa ng Switzerland. Oo, so we try to get the best.
And hindi naman kailangang mahal. Yes. So para lahat, mapapa-beauty at gaganda ang kutis. Naku, yung mga before and after natin ng parating paggamit ng pampakit, amazing. Yung super daming, 'di ba, mga pimple at saka talagang nandidilim yung mukha. But after about 3 months, wow, pati ako hindi ako makapaniwala. Produkto pa natin ang ginamit yan? K-Magic ba ang gumawa niyan? Actually, succeed din po ako kasi nag-breakouts po ako after my pageant. Then, ginamit ko lang po ang pampakit. Then, yes. Yeah, tignan niyo na po Oo ngayon. nga, flawless si Francine. Kaya nga talagang siyang napili. And she really uses K-Magic. Yes. Yun ang maganda, di ba? So, pag bumili ka kasi nitong set, makakamura ka ng 90 pesos. Kesa bibilin mo siya ng tingi-tingi. So, mas maganda yung get the kit, right? Just like the Kili-Kili. Ayan. Yung Kili-Kili naman natin, merong pang AM, which is umaga, yung deodorant and antiperspirant, na sabi nila, nakakaitim daw ng underarm. Pero ito, nakakaputi. Yon. And sa gabi naman, may serum para sa kilikili rin, para mawala yung chicken skin and makatulong sa pagpapaputi, nanonood habang tulog ka. O ayan, ang Kili-Kili Kit. Now this one is K-Magic Skin Cream. Iba yung cream for the face, iba yung cream for the rest of the body. At iba ang skin ng body sa face, kaya iba ang formulation of the cream. Yon. Ngayon, syempre, meron ka ring sabon. Merong dalawahan, mas maliit para mas matipid, at meron namang isa na 135 grams. Mapapansin ninyo, 3 ang kulay kasi pinaghalo-halo na. Hindi ba, Francine, pag pumunta ka sa sa Mercury or Mary Mart, iisipin mo, ano ba ang bibilin kong pampaputi? Yung may papaya, may kojic, o yung mayroong gluta? So, ang ginawa ko, lahat magkakasama na. O, ayan. Lahat magkakasama na siya. Tricolor. It's the only one in the market na 3 ang kulay. Ito ang kojic, papaya, and glutathione. Right? Yes po. O, pag hindi pa kayo pumuti dito, ewan ko na, ha? Ayan. And ang sinasabi ng mga dermatologists, it's not enough na sabon lang. Kailangan, kasi hinuhugasan mo rin yun eh. Ano yung ipapahid mo sa katawan mo para buong araw nanunuot yung pagpapaputi at pagpapakinis? Lalagyan mo rin siya ng Glupaco lotion. Yan. And last but not least, for the hair. Ayan, ikaw. Kasi ang ganda ng hair mo. Ayun. Happy Hair Treatment Shampoo and Conditioner. Kasi treatment dahil all-in-one, meron ng aloe vera biotin. Ayan. Kasama na lahat dyan. Treatment grade, parang salon grade siya. Kaya medyo lang mas mahal siya ng konti sa iba because mas premium ang kanyang mga ingredients. Yun. O kita nyo naman ang hair ni Francine, oh. Ang ganda. So I really believe na pag sinabi nilang woman power, hindi ba yung hindi lang iisa ang pangarap mo? Yes. You can be many things. Hindi ba? Tulad siya. Nagra-racket dati. Pero mo umaakit pa ng puno para makapagbenta lang ng lansones at rambutan. What's next for you? Currently, 4th year college student po ako. Tapusin ko muna po yung pag-aaral ko. Then, actually, papasok din po ako ng Philippine Navy. Wow! Kailangan makunan natin si Francine pag naka-uniforme na siya. Soon As po. a reservist. Yes po. As a Reservist po reservist. muna ngayon. Then after ko po mag-graduate, baka ituloy ko po siya. Wow! Well, congratulations. So far, so good. Bata pa lang, ang dami nang nagawa, narating, at marami pang pangarap. That's the Yes best. po. Thank you so much for endorsing Thank you so much K-Magic. din And po. thank you very much for being on the show, Francine Reyes, Miss Eco Teen Philippines 2023. O ito naman, dati siyang probinsyana, big time na ngayon sa pagbebenta naman ng pangmasahe sa katawan. O di ba? Hindi siya masahista, ha? Pero tatanungin natin, doon ba siya nanggaling? Abangan ang kwento sa aming pagbabalik. Abante, babae! Hello everyone, I'm Chantal. I'm the Senior Vice President of Zion. Naaalala ko kasi nung nasa probinsya pa ako, mahirap na masaya kasi kahit wala kang makain, kasama mo yung magulang mo, paglabas mo sa bahay, alam mo yun,
meron ka pa rin na makukuha dyan na pwede mong gawing maluluto mo eh. Nagkaroon din sila talaga ng hindi pagkakasunduan dahil sa matinding pag-iinom ng father ko. Dumating sa point na kami ng kapatid ko, sumama kami sa mother ko at kung saan-saan kami tumira. Sabi ng mother ko sa father ko, babalik lang kami dyan kung ayusin mo yung sarili mo, kung magtatrabaho ka, kung papakita mo na mahalaga kami para sa'yo. So, nung time na yun, mother ko lang yung nagtatrabaho para sa amin. Kung kaya naman, pinagbutihan ko yung pag-aaral ko. Nursing talaga yung gusto kong kuning course that time. Pero syempre, dahil nga nagkahiwalay yung aking parents, kung ano lang yung kaya ng aking mother. Nung graduate po ako ng college, wala po akong ibang hiniling. Kundi sabi ko, ma, ang gift mo na lang sa akin, magkabalikan kayo ng father ko. Kaya, nung time na yon, nakita niya kung gaano ako kaseryoso and yun lang hiniling ko. Kaya nagkabalikan po sila and until now, kasama ko po sila dito sa amin, sa bahay namin. Kasama ko sila and happy po kami. Naging happy ako doon. Nakapagtapos po ako and I'm proud na nakatapos po ako ng Associate in Computer Technology. Proud ako na yung parents ko ay nagtrabaho sa isang factory bilang mananahe, yung aking mother and then aking father ay construction workers. Nung nag-apply ako sa mga fast food, mga 3 times ako na hindi natanggap dahil natataranta po ako. Pero hindi ako sumuko. Yan ang importante. Una ko naging trabaho ay beauty consultant sa isang department store. So, doon pa lang nag-handle na agad ako ng mga high-end na makeup and skincare. Bago matapos yung aking contract or trabaho, naghahanap na talaga ako ulit ng susunod na pwedeng maging trabaho ko. Nakapag-work ako sa Manila Ocean Park as a cashier. Yun yung naging first job ko dito sa Manila. Nag-open ako ng bank account that time. Pag may sweldo ako, hinahati ko na agad. Ito yung papadala ko sa magulang ko. Ito yung savings ko. Kahit magkano pa yan, kahit sabihin 500 pesos. Ako po, ang maganda, napalaki po ako ng magulang ko na bumibili lang ng mga bagay na kailangan ko. Kung ano lang yung kailangan. Napunta ako sa isang kumpanya na kung saan ina-assign ako as building administrator. Yes, regular na. Nagustuhan ko rin yung trabaho ko. Pero syempre, 8 years yun. At kapag kasi tayo may pangarap sa buhay, mapapaisip talaga tayo na nung time na yun sabi ko, hanggang dito na lang ba ako? Sobra, na-inspired talaga ako, lalo na nung time na yun nagtatrabaho ako. Na-excite talaga ako na yung pinasok kong pag-online selling ay talagang ang laki nung kinikita ko compared dun sa salary ko. Kaya na-inspired ako lalo na magnegosyo. Nag-field ako sa pagninegosyo sa unang subok. Pero ang importante, yung learnings na nakuha ko doon. Doon kasi tayo mas matututo pa. Sa pagninegosyo, wala pa talaga ang exact na business. Hindi ko alam po ano yung para sa akin. Pero ang gusto ko noon, syempre, yumaman, magkapera. Yung hanggang magkaroon ako ng asawa, successful businessman din. Kaya mas natulungan niya ako at very supportive sa akin sa lahat ng negosyo na gusto kong gawin at pasukin. Nag-start din ako ng iba't iba pang negosyo tulad ng laundry shop. And then, nung nagkaroon na ako ng partner, nagkaroon kami ng security agency. Na dahil nga sa pandemic, grabe talaga yung pinagdaanan namin. Na akala namin magbo-boom na, pero dahil pumasok yung pandemic ng 2020, eto na, bagsak lahat ang negosyo na halos talagang walang-wala kami dahil stop lahat. And one time, tumawag sa akin si Mary and sabi niya, baka gusto mong mag-join sa i-start namin na business. Kasi meron kaming nakita ng mga chair massage na pwede naming import dito sa Philippines. Nag-research kami na pwede nating makuha in reasonable price, na pwede nating ipa-customize ng gusto natin. Natuwa naman ako dahil nga magkaibigan kami, alam niya na nag-negosyo rin kasi ako, kaya siya yung tumawag sa akin at alam niya kasi na na-down din yung mga company ko, kaya gusto niya rin akong tulungan. Mary is one of my friend na nakilala ko pa
nung nag-work ako sa mga high-end brand of skincare kasi yun na talaga yung hilig niya, hilig namin at naging magkaibigan kami kaya noon pa man mahilig na talaga kami mag-massage, spa, magpunta sa mga spa. Alam nyo, live selling pa rin kami nag-start. Hindi namin akalain na itong chair massage pala ay grabe, sobra napapatok sa market. Bakit nga ba? Ang mga tao nasa loob lang ng bahay, naghahanap ng gagawin, naghahanap na makakapagpa-relax kasi grabe talaga yung stress na dinulot ng pandemic. So ito yung mga benefits na pwede nating makuha sa chair massage. Una, yung ating kalusugan. Kasi kapag nagpapamassage tayo, may mga vital points yan na pag tinatamaan ng masahe, may mga sakit na nawawala, nare-relax. Alam niyo yun? Na-experience niyo ba yun na bad trip ka, tapos wala kang gana sa buhay mo dahil nga sa mga nangyayari. Pero pag upo mo sa chair massage, grabe yung relax na binibigay sa'yo, yung ginhawa. So talagang everything changed dahil sa chair massage. Pag ninegosyo, para kang nagtanim. At yung pagtatanim mo na yun, talagang mag-effort ka, magsisikap ka, yung pagtatrabaho mo, yung pagod mo, lahat yan, kasama po yan. Dahil at the end, katulad ng isang puno, mamumunga at magkakaroon ng maraming prutas. At katulad nga ng negosyo namin ngayon, ng Zion, ay talagang ang prutas nito ay ang mga branches na napakarami na po at kung saan saang lugar na sa Pilipinas. Ang pinakamaganda po dito na talagang nagustuhan namin, yung mga empleyado po, mga tao, ang dami naming nabibigyan ng trabaho, na yun talaga yung goal namin, makatulong sa mga kapwa natin Filipino na magkaroon ng mga trabaho. At syempre, lalong-lalo na sa mga kababaihan, malaki po ang maiibigay na tulong sa inyo ng Zion dahil priority din namin na mabigyan kayo ng tulong ng trabaho. Ang galing naman ni Chantal! Wow! Congrats naman to Zion! Ang kasama natin ngayon ay abante babae pa rin. Genesis Zamora is Vice President and CEO of the You Are Loved campaign. Oo. Ano ba yung You Are Loved campaign ng Zion? Ito po yung aming campaign na kung bakit kami nagkaroon ng Zion. So gusto namin mapalawak yung not just the massage chair, but yung pinaka-missions namin na magkaroon pa kami ng other community, love for the community. So bali, hindi lang po nakafocus sa massage chair yung aming You Are Love campaign. But at the same time po, yung You Are Love campaign po is to bring the community po, yung pagmamahal po ng Zion for the community na makapagbigay pa po ng mas maraming trabaho sa mga aming other employees. Tapos po, makatulong din po kami sa mga iba pang mga foundations po. Ayun. So, talagang ano siya, CSR nyo. Yes po. Parang corporate social responsibility Yes po. na ng Zion. Correct po. Pero yung Zion daw, talagang nagsimula lang daw yan sa garahe. Kasi garahe po, 5 pieces lang po yung aming massage chair noon. Since wala kaming warehouse noon, so sa garahe po ng namin yung nilalagay talaga. Sa lahat ng pwedeng inegosyo, bakit massage chair ang naisip? Dahil po, yung aming parang hindi po kasi talaga masyadong napaprioritize ng every Filipino yung wellness. Di ba po, kapag po galing po ng trabaho or galing ng school, hindi ka na makakapag-relax. So parang naisip namin, why don't we bring the massage chair into the house po? Kami po ay mismo nagre-research and development po kami ng team. And then, since mahilig nga rin po kami magpa-massage, so alam po namin yung mga pain points namin. Kung anong gusto namin dapat sa back lang, sa calf, yan. Kung anong gusto namin, may hot stone ba, inire-replicate din po namin siya sa massage chair. So may hot stone yes, pa? Yes, meron po kami gano'n. Wow, okay. So, Executive Pro. Yun po yung may hot stone na po siya. So mabenta naman ang massage mabenta chair? po ang massage chair. Ang Filipino po ngayon, medyo nagiging wellness na po. Yung health na po nila is pina-priority na po nila this coming days after nung nangyari po sa atin. There's nothing like a good massage after a hard day, right? Yes. Bakit sa palagay mo, nag-i-invest ang mga
tao ngayon sa isang massage chair? Health is wealth pa rin naman po talaga. Oo. So talagang yun po yung ng Filipino ngayon. Kasi kailangan, diba? So dahil sa stress, ang dami pong nangyayari. Hindi natin alam mga sakit-sakit na. So yung massage chair po talaga is nakaka-relax po yan. At least nakakawala ng stress after mo talagang gumawa ng buong araw mo. Na trabaho. I think it's also because anytime, anywhere siya. Yes. Right? Opo. Hindi ka na, so yun ang benepisyo. Kasi lahat buong katawan mo, mula ulo na, Yes, di ba? from head to toe na po yan. From head to toe. Yes, opo. Okay, so yan naman ay hindi naman delikado i-maintain. Hindi Mga naman saksak po. lang. Yes, plug and play lang po ang massage chair namin. And then, equip po siya talaga ng safety. So, if ever po na tawag dito, may mga needs po kayo na technical sa amin, kami na rin po mismo yung mag-aayos nito sa bahay ng mga Ayun, okay. Pero aside from massage chair, ano pang meron ng products ng Zion? May sauna po kami. So, ito po indoors sauna. Indoor and outdoor sauna. And meron din po kaming Himalayan sauna. And we're here para ako nakasakay sa spaceship. Yes. Hindi eroplano kasi walang ganito sa eroplano. So nandito ng kamay ko kasi pipindutin niya and my feet and legs and then we just press open. Yes po. Okay. Ayan na. Uy. So, ayan na siya. And then, automatic po yan. automatic. Pagkatapos, If gusto niyo po siya na mas customize po, oo. dito lang po siya pipindutin. Mhm. And then po yung customize. Okay. And then ayan po makikita niyo may CEO, pang housewife, office clerk. May ganon? Yes, and may driver kung nag-drive ka po ng matagal. Okay. Tapos po, ayun po, sa CEO sa tayo. EO tayo. Yan CEO, ayan. So yan po Ay, yung umaangat. pang CEO level ng massage chair. Ayun. So kung galing po kayo ng stress, ayan, talagang perfect po yan. Yun ang hard, kumbaga hard Yes. massage. Ayun, naku, nararamdaman ko na. Una, para ka nakahiga, parang pinapatulog ka talaga nito, Correct. ha? Parang pinapatulog ka talaga nito. Okay, and then? And then mararamdaman nyo na po yung rollers sa back nyo, Mhm. sa leeg. Pababa po yan hanggang po sa may bandang gitna po. Sa back. Makikita nyo, maramdaman nyo rin po yung sa airbag, sa Oo mga nga. sides po. Also the Wow. feet po. Merong Oo. rollers po kayong mafe-feel. Correct. Ayan. Ay, nararamdaman talaga. Pero akala yata niya 5'6" ako. Ayan Oo. po, 5'2" lang po ako. navigate po niya yung height ninyo. Ayun. So kahit na anong height, ay Yes po. umaangat ako. Oh, hard massage, di ba? Why not? Why not nga naman na may ganito ka sa bahay Sa mo? Oh, di ba? Ay, tapos talagang yung paa mo, yung legs mo, legs yung po. calves mo talagang Hinihilot po talaga. Oo, tapos yung eto na, pinipindot na niya ang aking mga braso. O, hindi mo na kailangan ng tawagin si Annalyn. Yung aking basahistang si Annalyn. Annalyn, bigyan na lang kita ng ibang pagkakakitaan, ha? Ayun. Okay, so on your screen, makikita ninyo kung sinong tatawagan ninyo for your own Zion massage chair. Wow. I have to say, heavy duty siya. Oh, ayan. Oh, kita mo? Yung mukha. Oh, kita mo? Talagang ano siya, no? inaano po niya yung likod niya. Naaabutan talaga yung mga Yes. muscle. At yung paa ko, sa wakas, tinanggap na niya na 5'2" lang ako. Ayan. Automated po kasi siya. So lahat po, ini-scan niya po yung buong katawan nyo para po maswak po yung height. Correct. Kahit matangkad po or maliit, maano po niya yan. Exactly. Okay. Well, habang nagpapamasahe ako dito, dyan na muna kayo hanggang sa susunod nating Corina interviews. Good night!